Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng ang balita ngayon. 17 minutes ago, breaking, sabi niya, ikatlong impeachment complaint, Bercos Marcos Jr. inihain sa Kamara. Isinampa nitong Huwebes, Enero 22, ang ikatlong impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa House of Representatives. Okay. Kabilang sa mga complainant, sina dating Ilocosur Governor Chavit Singson, dating Kongresista Mike Defensor, dating Mambabatas Jacinto Paras, retired General Hermogenes Esperon Jr., at abogadong Ferdinand Topacio, kasama ang iba pang dating opisyal ng gobyerno. Okay, so ito na. Nagkasunod kaninang umaga yung Makabayan Block composed of Congressman Antonio Tino, Congresswomen Renico and Sara Ilago nagsampa ng impeachment. So, ang tanong, meron pa bang magsasampa? Palagay ko, meron pa eh. O ito na kaya yung pro Duterte? Ay dahil nandyan si Atty. Topacio, baka ito na. Ito na yung, hindi nabanggit sino yung kongresista na nag-endorse. Baka ang nag-endorse, ito na, isa sa mga Dutertes. Kaya, ito na, baka ito na yung sinasabi ni Congressman Erese na nanguntak sa kanya, na pro-Duterte group na maghahain ng impeachment complaint. Okay. But sayang. Bakit sayang? Kasi naunahan sila na pagsampa doon yung sinasabing abogado daw ni First Lady Lisa Raneta Marcos. Na bagay na hindi naman daw siya abogado. Magpapakapon daw siya pag mapatunayan na abogado siya ni First Lady. Kasi yun ang unang reaksyon ni Congressman Edgar Erese na madaling maibasura yung unang impeachment complaint dahil nga sa kakulangan ng substance and form. May nabasa akong post ni Atty. Wilfredo Garrido na ang evidence daw na ikinabit doon sa unang impeachment complaint, mga newspaper clippings lang daw. So, sana aksyonan lahat ito. Kaya lang, ito, opinion ko lang ito Ang tunay na complaint, yung malakas ang ebidensya, itong pangatlo. Itong galing kina Atty. Topacio, dating Congressman Paras, dating Congressman Mike Defensor, at dating Governor. Ito yung tunay. Kung ito sana ang unang naisampa, wow sana. Kailang, I hope I am wrong. Nakikita ko na ang diskarte ng Kamara kasi nagsalita na ang Speaker Boji. Sabi niya, walang basihan para ma-impeach ang Pangulo. So anong ibig sabihin nun? Wala na. Tapos na. Hindi uusad ang impeachment laban kay Pangulong Marcos Jr. Never. Kaya ligtas na ang Pangulo. Yan ang tingin ko. But, the fact na sinampahan siya, lalo ngayon pinag-uusapan, lalong yung narrative against the President, lalo siyang matatalo sa battle of public opinion. Lalo na kung hindi na nila aksyonan itong second and third complaint, yung brasuhin na naman nila na ang ilalang pagalawin ay yung una, tapos ibasura, tapos itong dalawa, hindi na, ang taong bayan, lalong yung speculate na, lutong makawang lahat. So, lalong babagsak ang kanyang rating pag hindi nila ayusin, pag-handle lahat ng ito. Remember, ang malaking problema ng Pangulo ngayon is kanyang trust performance rating dahil siya na ang pinaka-most unpopular na presidente sa history ng ating bansa. Biruin mo yan, sa tatlong surveys,
Poros negative ang net trust and performance rating. Negative 3 saan? Sa SWS, negative 15 sa Pulse Asia, negative 27 sa Publicos Asia. He is the only president na may ganyang record. In contrast sa Pangulong Rodrigo Roa Duterte, umalis na lang siya sa pwesto, siya ang pinakamataas, 81% to be exact ang kanyang trust and approval rating. Kaya, iyon na ang legacy. So, problema, paano nila pataasin ang kanyang rating? So, wala na. Opinion ko lang ito, ligtas na ang Pangulong Marcos Jr. sa impeachment. Kailang, ang lalong maapektuhan sa kanya ang kanyang public trust, image, and satisfaction rating dahil nakikita ko na brabrasuhin talaga ng kamera ito. No, ligtas na. Kaya, ang aabangan natin next month, February 6, yan na, sasampahan nila si BP Sara. Kaya, paunahan na naman yan. Sana ang mga pro-Duterte ang magsampa ang unang magsampa na mahina ang ebidensya para mabasura din kaagad.